Barangay FM 100.7. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May mga bagay na hindi natin inaasahan na ating magagawa. At pwede itong pagmulan ng ikakasira natin o ng ibang tao. Dahil dito ay nagagawa nating pagtakpan ang ating kamaliang nagawa at pilit na ito'y itinatago hanggat kaya itong ibaon sa limot at papangaraping hindi na kailanman muling maungkat ang madilim na sekreto ng ating kahapon. Ikaw, kabarangay, ano ba ang tinatago mong sikretong malupit? Mama Mia, parati po akong nakikinig sa inyong programa. Ang ganda po kasi ng programa ninyo dahil nabibigyan ninyo ng pagkakataon ng ating mga kabarangay ang katulad ko na ikwento ang karanasan ko sa buhay. Mga ilang ulit na rin akong sumubok na magpadala ng sulat sa inyo pero tuwing susubok po ako ay parati akong kinakain ng hiya at takot na baka husgahan ako ng mga tao. Pero naisip ko rin na kung hindi ko lalakasan itong loob ko, ay hindi ko rin maririnig kung ano man ang maipapayo ninyo at ng ating mga kabarangay sa sitwasyon na meron ako. Ako si Carmen, Mama Mia. Noong elementary pa lang ay lumipat na ang pamilya ko sa Navotas. Galing kaming Negros. Sa Navotas kasi yung tambakan ng mga isda na siyang hanap buhay naman ng mga magulang ko. Karamihan ng mga kapitbahay namin ay may kaugnayan sa isda ang mga negosyo. Noong mag-18 years old na ako ay namasukan agad ako sa isang fast food chain dahil gusto kong magkaroon ng sariling pera para hindi na ako aasa pa sa aking mga magulang. Sa pinagtatrabahuan ko ay nakaipon naman ako ng konting pera. Dito ko sinimulan ang sarili kong negosyo kasama ang boyfriend kong katrabaho ko rin sa fast food chain. Gumagawa kami ng mga necklace at iba pang design gamit at ang iba't ibang shells. Ito po ang naging negosyo ko, Mama Mia. Noong mag 21 years old na ako ay nagkaroon na kami ng maliit na shell craft stall. Katuwang ko pa rin sa negosyo ang boyfriend ko. Pareho kaming dalawa na hindi nakapagkolehiyo at umaasa lang sa kasipagan at positive mindset na kaya naming palaguin ang perang pinuhunan dahil pareho rin kaming hindi umaasa na sa aming mga magulang. Nang makita naming umaasenso na ang shellcraft business namin, ay tsaka kami nagdesisyon na magpakasal, Mama Mia. Aaminin ko, hindi ako nagalaw ng boyfriend ko sa mga taong nagkasama kami. Kaya sa unang gabi namin bilang mag-asawa, ay nilubos-lubos namin na pagsaluhan ang aming mga sarili na puno ng pagmamahal. Natikman ko ang pag-ibig sa kanyang mga bisig. Habang yakap-yakap ko siya ay pakiramdam ko ay sobrang saya ko, Mama Mia. Pero hindi ko in-expect na panandalian lang pala ang lahat dahil agad naman siyang binawi sa akin ng may kapal. Namatay kaagad ang asawa ko matapos ang isang buwan naming pagsasama.
Ang dating masayang pamumuhay ay napalitan ng lungkot, Mama Mia. Akala ko ay wala ng pag-asa pa ang buhay. Pero muling lumiwanag ang buhay ko dahil sa isang buwan na pagiging mag-asawa namin ay nabuntis ako agad ng aking asawa. Biniyayaan kami ng Diyos ng isang anak na babae, si Rosemar. Binuhos ko lahat kay Rosemar ang hindi ko naranasang karangyaan sa buhay. Pinaaral ko ang anak ko sa kolehiyo. At nang makatapos na ito sa kaniyang pag-aaral, ay agad naman itong nagdesisyon na magpakasal na sa kaniyang boyfriend na si Andrew. Ayoko pa sana na magpakasal ang anak ko pero buntis na ito, Mama Mia. Kaya tinuloy ang pagpapakasal ni Rosemar kay Andrew dahil dapat nitong panagutan ang kaisa-isa kong anak. At gusto ng anak ko na lumipat na ng bahay kasama ang asawa niya nung maikasal na sila, Mama Mia. Ma, parang kailangan na naming lumipat ni Andrew ng bahay. Ano? Ito ba ang gusto mo, Andrew? Opo. Kasi nga po mag-asawa na kami. Naku, ayoko. Hindi talaga ako papayag na iwan mo ko, Rosemar. Kaya dito lang kayo tumira ni Andrew sa bahay ko. Malaki naman to. Anong gagawin ko sa bahay kung ako lang mag-isa rito, di ba? Nakakahiya naman po sa inyo, tita. Pwede naman po kami humanap ng maliit na bahay na uupahan. Napag-usapan na po namin to ni Rosemar. Naku, ano ba kayo? Gastos lang yun. At ano ba yung tita-tita na yan? Nakalimutan mo na naman. Dapat mama na ang itawag mo sa akin. Sorry po, mama. Ayan. Masanay ka nang tawagin akong mama, ha? Opo, mama. Alam ko gusto mong masolo ang anak ko, Andrew. Pero iho, wag mo namang ilayo si Rosemar sa akin. Hindi pa talaga ako handa na lumayo ang anak ko sa akin eh. Si Rosemar lang ang anak ko kaya wag mo namang kaming paglayuin. Buti sana kung buhay pa ang mga magulang ko at may kasama ako sa bahay. Si Rosemar lang ang pamilya ko. Kayong dalawa. Kaya wag niyo naman akong iwan dito mag-isa. Maluwag ang bahay. Please anak. Andrew, wag mong ilayo si Rosemar sa akin. Sige po, mama. Hindi ko ilalayo si Rosemar sa inyo. Sa bagay, Ma, tama naman po kayo na dito kami tumira. Tayong dalawa na nga lang ang magkasama tapos iiwan pa kita. Kaya nga, kaya wag na kayo mag-isip na bubukod kayo ng bahay at iwan ako. Parang hindi ko talaga kaya. Hindi ko matanggap ang idea na yan. Si Mama talaga. Mahal na mahal kaya kita. Hindi ko kayang iwan ang pinakamaganda kong mama. Asus! Mahal rin kita. Kayong dalawa ni Andrew. Kayo ang mga anak ko. Mahal ko kayo. Payakap nga sa baby ko. Ay, nga pala Ma. Next week magbabakasyon kami ni Andrew ha. Okay lang ba na ikaw muna mag-isa dito sa bahay? Paano kung sabihin kong hindi okay? Ma naman eh. Mag-honeymoon pa ba kayo? Nauna na nga ang full moon sa tiyan mo. Pasensya na po, ma. Aalagaan ko naman si Rosemar at ang magiging anak namin. Nako, okay na yan. Ang importante, ilang beses ko na itong sinabi sa'yo ha, na huwag mong saktan at lokohin ang anak ko. Ako talaga makakalaban mo. Hindi po tayo darating doon, ma. Hindi ko po sasaktan si Rosemar. Mahal na mahal ko po siya. Huwag kayong mag-alala sa amin. Kinikilig naman ako, Han. Asus, kayo talaga. Sa harap ko pa talaga kayo nagharutan. Ma naman, lambingan lang, hindi harutan. O siya, basta mag-ingat kayo. 3 buwan na lang at manganganak ka na, Rosemar. Excited na ako sa apo ko. Magiging lola ka na, Ma. Parang ang bata pa ni mama para tawaging lola. Tama si Andrew, dapat hindi lola ang itawag ng apo ko sa akin. Ano po ba dapat, Ma? Mami! Mami ganda! Pwede!
Ayan, baby. Excited na ang mami mo na makita ka. Ang maganda mong mami. Marunong talagang pumili ang anak ko na si Rosemar ng lalaki, Mama Mia, kung pisikal na itsura lang naman ang pag-uusapan. Matikas ang pangangatawan ni Andrew. Maputi at matangkad, matangos ang ilong. Pwede nga siyang maging artista o model sa kagwapuhan niya. Makalaglag panty ang tindig. Dala ng pagiging mestizo nito. May lahi kasi siya. Sa pagkakaalam ko, Mama Mia, ay 1/4 ang dugong puti niya. Taga-Olonga po ang mga magulang niya. Mama Mia, nag-iba ang takbo ng bahay namin simula nang merong lalaking nakatira sa amin. May tumutulong na sa aking magbuhat ng mga shells kapag nasa bahay si Andrew. At pansin na pansin ko naman, Mama Mia, ang magandang forma ng kanyang katawan. Ang braso niya na alam mong matigas tuwing nagbubuhat siya ng mga sako ng shells. Minsan ay nakasalubong ko siyang nakatuwalya lang galing banyo matapos siyang maligo. Hindi ko maintindihan ang naramdaman ko, Mama Mia. Para akong teenager na ngayon lang nakakita ng magandang hubog ng katawan ng isang lalaki. Pilit kong hindi pag-isipan ang nakita ko, pero nakakatakam po talaga ang katawan ni Andrew. At mas lalo akong nawiwindang tuwing ngingiti siya sa akin. Sobrang sweet din ni Andrew sa akin, Mama Mia. Hindi ko may pagkakaila sa sarili ko na nagkaka-crush ako sa asawa ng anak ko. Kaya naman sobrang kaba ng dibdib ko ng isang araw ay kaming dalawa lang sa bahay at nilapitan niya ako para kausapin tungkol sa mga bagay-bagay. Kausapin niyo naman ako. Iniiwasan niyo ba ako? Naku! Bakit naman kita iiwasan? Busy lang ako. Marami akong orders ngayon. Tulungan ko na po kayo. Naku, wag na. Kaya ko na to. Magaan lang naman. Ako na ang bubuhat galing dito sa mesa. Ako na po, Ma. Andrew, please. Bitawan mo ang kamay ko. Oh, nanginginig kayo? Please, bitawan mo na ako. Ma, alam kong matagal mo na akong tinitingnan. Ilang beses na kitang nahuli na tinititigan mo ko. Alam kong may lihim kang pagtingin sa akin. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Tumigil ka nga. Alam kong tama ako. Gusto mo ako, Ma. Halata sa tingin mo. Hindi mo ba naririnig yung sarili mo? Irespeto mo naman ako bilang magulang ng asawa mo. Parang anak na kita. Walang makakaalam. Ikaw at ako lang. Lumayo ka nga, Andrew. Baka kung ano magawa ko sa'yo. Hindi ba tuwing naliligo ako, hinihintay mo na lumabas ako ng banyo para lang makita ang katawan ko? Ilang beses kitang nahuli. Ilang beses kong sinadya yun. Doon ko natumbok na tama ang hinala ko. Walang duda, gusto mo nga ako. Hindi totoo yan. Malisyoso ka lang. Ma, sabi ko nga sa'yo, walang makakaalam. Andrew, isa na lang. Bitawan mo ako. Huwag ka na mag-deny, Ma. Alam kong tinatago mo lang yung nararamdaman mo sa akin dahil asawa ko ng anak mo. Andrew, please. Magiging sikreto natin to. Itatago natin. Promise yan. Walang makakaalam. Tigilan mo ako, Andrew. Ano ba? Andrew! Tama ako, di ba? Gusto mo ako. Please, bitiwan mo ako. Di ba ito ang gusto mo? Andrew, wag mong sasabihin kahit kanino to. Oo naman. Patay din ako kay Rosemar kung malalaman niya to. Ibig sabihin ba nito, pumapayag ka na maging tayo? Magiging kabit ako ng asawa ng anak ko? Huwag mong sabihin yan. Hindi ka kabit. Ang mahalaga, magagawa mo ang gusto mo sa akin. Ang mga pantasya mo magkakatotoo. Deserve mo rin ang sumaya, Carmen.
Pero Halika dito. Umupo tayo. Alam mo ba, hindi lang ikaw nagpapantasya. Carmen, pinagpapantasyahan din kita na isang araw magkatabi tayo tulad nito. Na hinahawakan kita, hinahalikan. talaga ba? Oo, maniwala ka. Gusto kita, Carmen. Gustong gusto. Mama Mia, sobrang kakaibang init ang naramdaman ko habang dumadampi ang mga labi ni Andrew sa mga labi ko. May ibang kuryenteng pumasok sa buong pagkatao ko. Ang kanyang mga braso na hinihimas ako at ang kanyang matipunong dibdib na bumabangga sa dibdib ko ay sobrang nagbibigay ng kakaibang init sa aking pagkatao. Sa aking pagkababae na matagal nang hindi nakayakap ng isang lalaki. Oo, Mama Mia. Ginawa namin ang gawaing mag-asawa. Binigay ko ang sarili ko kay Andrew nang walang pag-aalinlangan. Dahil sa mga oras na yon ay uhaw na uhaw ako sa init ng mga bisig ni Andrew. Ang nasa utak ko lang noon ay mairaos ang nararamdaman ng katawan ko na matagal ko nang pinipigilan. Hindi ko inisip na ang pinagsaluhan kong kaligayahan sa kama ay ang kaligayahan ng anak ko. Inisip ko lang na parang hiniram ko lang sa oras na yon si Andrew mula kay Rosemar. Wala sa isip ko ang magiging kabit niya. Ang maging karibal ang sarili kong anak. Hindi ako mang-aagaw. Hindi. Hinihiram ko lang sandali si Andrew. Pero kabit ba agad ang tawag sa akin, Mama Mia? Paano kung malalaman ng anak ko ang sikretong malupit na ito? Paano kung malaman niya na may nangyari sa aming dalawa ng kanyang asawa? Mapapatawad ba ako ni Rosemar? Mama Mia, inilihim namin ni Andrew ang naging relasyon naming dalawa. Hindi ko lubos maisip sa buhay ko na magiging kabit ako at sa asawa pa talaga ng anak ko. Hindi ko akalain na magiging ahas ako sa sarili kong anak. Kahit ganito ang nangyari ay mahal ko pa rin ang anak ko. Ayokong masaktan siya at ayokong masira ang pamilya nilang dalawa ni Andrew. Kaya walang araw na hindi ako natatakot na baka mabunyag na sa iisang bahay ay may dalawang ilaw na pinagsasaluhan ang nag-iisang haligi nito. Tama po, Mama Mia. Nakikisalo lang ako. Hindi ko aangkinin si Andrew. Hinihiram ko lang siya. Tuwing wala si Rosemar ay nagaganap ang mga gusto naming dalawa. Malaya kaming ginagawa ang nagpapasaya sa aking pagkababae. Umabot ako sa punto na parang parati kong hinihiling na sana palaging wala ang anak ko para kaming dalawa lang ni Andrew at mangyayari ang gusto naming mangyari nang walang nakakaalam. Oo, Mama Mia. Umabot ako sa ganun.
Isang araw nang magsiping kaming dalawa ni Andrew ay muntik na kaming mahuli ni Rosemar. Dumating siya sa bahay eksaktong patapos na kami sa pinagsaluhang init ng aming katawan. Sa sahig ng aking kwarto kasama ang mga shellcraft. Hindi ko pala nalock ang pinto ng kwarto ko, Mama Mia. Buti na lang at madali lang maisuot ang duster ko at si Andrew ay agad niyang naisuot ang kanyang shorts. Akala ko talaga ay katapusan na namin, na mahuhuli na ang ginagawa naming pagtataksil kay Rosemar. Sobrang fresh pa sa memory ko kung gaano ako katakot ng mga oras na yun, Mama Mia. Rosemar! Han! Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Pawis na pawis ka. Mainit kasi. Sa bagay, mainit talaga ngayon. Ay, sobra. Pinagbuhat ko rin kasi siya ng mga sako ng mga shell para tuhugin na namin. May order kasi. Naku ma, dahan-dahan din kayo ha. Hindi na kayo bumabata. Kailangan lang tumatapos. Suki ko kasi kaya minamadali ko na. Mabuti at nandito si Andrew, may tagabuhat ako. Alam mo naman na kailangan ni Mama ng tulong. Matibay naman ang mga braso ko kaya kayang-kaya to. Huwag mo na yang i-flex-flex. Ikaw talaga. Salamat Han sa pagtulong mo kay Mama ha. Naku, magpunas ka na nga ng pawis mo kasi ayoko sa amoy pawis ha. At saka magsuot ka na rin ng t-shirt mo. Bakit? Ayaw mo makita ang magandang katawan ko? Ikaw talaga? Kumusta nga pala ang anak ko? Nasa kwarto, natutulog. Pinatulog ko. Ma, salamat sa lahat ng tulong niyo sa pamilya ko ha. Okay lang ba talaga na dito lang kami tumira o mas dapat sigurong lumipat na kami para hindi ka namin naaabala? Naku, hindi kayo nakakaabala. Masaya ako na nandito kayo. Nakikita ko kayo at ang apo ko. Tama si Mama, Han. Dito na muna tayo. Walang kasama si Mama. Pag nagkataon, itong mga shell niya lang, pati ilang trabahador niya sa store ang kasama niya rito. Iba pa rin kapag nandito tayo. O sige, mas komportable naman ako na dito tayo pero Andrew, humanap ka ng trabaho ha. Sabi ng papa mo, dapat na tayong lumipat ng bahay para daw magporsige kang maghanap ng trabaho. Si Papa talaga. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako pero for now, dito muna ako tutulong sa negosyo ni Mama Carmen. Lalo na ngayon na marami ang order kaya inaakit niya na dito para dito gawin ang iba. Alam mo, okay na okay sa akin kasi nakakatulong ka dito kay Mama. Pero mas maigi rin na may totoong trabaho ka talaga. Don't worry, Han. Hahanap ako. Pakis nga ako. Naku, magpunas ka muna. Amoy pawis ka talaga. Parang pagod na pagod ka sa pagbubuhat ah. Ito na nga, magpupunas na. Punta lang ako sa kwarto natin. Maligo ka na rin. Tsura nito. Ma, okay ka lang ba dito? Okay lang ba ang lahat pagdating sa negosyo mo? Bakit naman ako hindi magiging okay? Kabisado ko na ang pasikot-sikot dito tsaka hindi naman ako nawawala ng customer. Ito ang libangan ko at dito kita binuhay. Sa bagay. Tsaka alam ko nag-e-enjoy ka dito. Pero ma, alagaan mo rin yung sarili mo ha. Parang hindi ka na nagsusuklay eh. Tsaka ma, magbra ka rin kahit nandito ka lang sa bahay. Baka mamaya may makakita sa yung ibang tao. Ngayon lang naman to. Mainit kasi. Kahit na. Ikaw talaga, ma. Payakap nga ako sa mama ko. Mahal na mahal kita, ma. Mahal din kita, anak. Ay, teka. Pawis ka rin, ma. Ano ba tong init ngayon, ano? Grabe tuloy yung tagaktak ng pawis nyo. Kaya nga sobrang init. Pinapawisan ako. Kailangan ko na rin magpunas. Kailangan mo nga, ma. Sa oras na yon, Mama Mia, ay hindi ko talaga maipaliwanag ang sobrang kabang naramdaman ko. Paano kung nabuking kami at nakita ng anak ko ang ginagawa naming kataksilan?
Kaya naging wake-up call sa akin na muntikan kaming mabuking na dalawa ni Andrew. Kaya naisip kong gusto ko nang tigilan ang anumang ugnayan naming dalawa ni Andrew. Baka dahil ilang beses ko lang na na-enjoy ang pagsasama ng asawa ko noon sa kama, kaya naging ganito ang tingin ko sa pakikipagtalik kasama ang manugang ko, Mama Mia. Baka hinahanap ko lang ang mga kulang na panahon na dapat pinagsasaluhan namin noon ang asawa ko. At si Andrew na ang tumupad sa gawaing dapat ay natugunan ng aking asawa. Kaso nga ay binawian siya ng buhay at 1 buwan ko lang siyang nakapiling. Sobrang gulo ng isip ko noon dahil alam kong masama ang ginagawa ko, Mama Mia. May parte sa buhay ko na gusto ko nang wakasan talaga ang namamagitan sa amin ni Andrew. Pero may parte rin sa pagkatao ko na gusto kong ipagpatuloy ang kung ano man ang meron kaming dalawa. Mama Mia, sabi ng iba ay madali lang namang mamili. Pero hindi ko alam kung bakit ng mga panahon na yon ay hirap na hirap ako sa pinagdadaanan ko. Kaya naman isang gabi ay naisip ko na pumunta sa isang bar para makahanap ng kahit na sinong lalaki. Para mapatunayan ko sa sarili ko na hindi pagmamahal ang naramdaman ko kay Andrew, kundi tawag lang ng laman. Pangangailangan lang ng aking katawan. Ang pananabik lang sa init ng isang lalaki. Kaya ako pumatol kay Andrew. Kaya naman noong nasa bar na ako habang lasing ay na-meet ko ang kaedad kong si Domeng. At ang sumunod na nangyari ay nagising na lang ako sa kama, katabi siya at ang iba pang damit na suot ko. Ano nangyari? Anong ginawa mo sa akin? Bakit ito na ang suot ko? Ano nangyari? Ito naman masyado kang praning. Relax ka lang. Nakakapraning naman talaga. Wag mo akong pagtawanan. Anong ginawa mo? Teka, may nangyari ba sa atin? Anong ginawa mo sa akin? Nangyari sa atin? Naku, wala. Mali ang iniisip mo. Matino akong lalaki, no? Hindi ako naniniwala sa'yo. Grabe ka naman. Nagmamalasakit na nga ako sa'yo eh. Anong malasakit ang pinagsasasabi mo? Yan ang problema. Magpapakalasing ka na sobra tapos ngayon nagbibinta ka ng kung ano-ano. For the record, walang nangyari sa ating dalawa. Hindi naman ako ganung tao. May respeto ako sa babae kasi may kapatid din naman akong babae at may nanay ako. Pero bakit nandito ako sa kama mo? Bakit magkatabi tayo at bakit iba na tong suot ko? Nasobrahan ka sa inom kaya nasukaan mo yung damit mo. Kaya pinalitan ko suot mo. Ibig sabihin nakita mo ang katawan ko? Ano naman? Gusto mo matulog na may suka? Nakakahiya. Huwag ka nang mahiya. Ang importante maayos ka na. Kailangan ko na palang umuwi. Pero ang sakit ng ulo ko. Hangover yan. Uminom ka na maraming tubig. Pinagluto na rin kita na makakain mo. Kumain ka muna bago ka umuwi sa inyo. Salamat. Domeng. Ako si Domeng, Carmen. Sobrang nalasing ata talaga ako kagabi. Hindi ko na maalala pangalan mo. Ano pa kaya mga pinaggagawa ko? Medyo halatang lasing ka nga kagabi pero maayos ka pa naman. Wala kang ibang ginawa kundi ang sumuka. Naku, para akong matandang lasengga. Hindi naman. Halata lang na hindi ka sanay uminom. Hindi nga ba? Oo, hindi nga. Domeng, salamat ha. Kung hindi ikaw ang nakasama ko baka ano nang nangyari sa akin. Walang anuman. Sige na, tumayo ka na dyan. Kumain ka. Kaya mo na ba? Parang kaya ko naman pero mabigat pa rin ang ulo ko. Mawawala rin yan. Sana nga mawala agad to. Pero parang lalagnatin ako sa sakit. Ihahatid na kita mamaya kung okay lang sa'yo para naman makauwi ka na maayos. Naku, wag na. Kaya ko na. Ito naman, huwag ka na mahiya. Wala naman akong trabaho ngayon. Kaya hindi abala sa akin kung yan ang iniisip mo. Salamat, Domeng.
Teka, baka may asawa ka na at ako… Single pa ako. Talaga? Oo. Parang kailangan ko na nga ng kasama pa uwi. Ayun. Sasamahan kita pa uwi. Kumain ka muna. Sige. Matapos akong kumain ay inihatid ako ni Domeng sa bahay Mama Mia. Siniguro niyang talaga na safe akong makakarating sa bahay. Sa totoo lang ay naging kampante ako sa kanya kaya noong niyaya niya akong lumabas ay sumama agad ako. Madali niyang nakuha ang loob ko. Madali niya akong napaibig o pag-ibig ba talaga ang naramdaman ko sa kanya ng mga oras na yon? Hindi ko alam. Basta ang alam ko sa sarili ko ay gusto ko nang mawala ang pagnanasa ko kay Andrew. Gusto kong putulin ang ugnayan naming dalawa at hindi na higit pa sa pagiging mag-mother-son-in-law relationship lang. Gusto kong maging normal na manugang na lang ang relasyon ko sa kanya. Gusto kong magpakaina sa anak ko at hindi ang maging kahati sa asawa niya. Walang gabi na hindi ako inuusig ng konsensya ko sa ginagawa namin ni Andrew. Patuloy din ang paglapit niya sa akin para gawin ang nakagawian namin pero tumatanggi na ako, Mama Mia. At nahahalata niyang may iba akong lalaki. Ang hindi niya alam ay gusto kong limutin siya. Pero paano ko gagawin yon kung nasa iisang bahay lang kami nakatira kasama ang anak ko na asawa niya? Kaya kapag magkasama kami ni Domeng ay mas nararamdaman ko ang kapayapaan, Mama Mia. Hinihiling ko na sana si Domeng na lang ang dumating agad sa buhay ko para hindi na nangyari ang sa aming dalawa ni Andrew. Para hindi na kami nagsalo sa kasalanan. Walang sabit si Domeng at may trabaho siya. Oo, Mama Mia, hindi siya kagwapuhan, pero hindi naman sa lahat ng oras ay ang panlabas na anyo ang batayan kung mahal mo ang isang tao. Nasa puso ang pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay yung wala kang nasasaktan na ibang tao at hindi mo tinatago ito at hindi ka natatakot na mabunyag. Hindi ka natatakot na baka makasira ka ng buhay ng ibang tao o baka masira mo ang sarili mong buhay. Kaya naman, Mama Mia, nag-focus ako kay Domeng para tuluyan ko nang maiwasan ang tukso na dala ni Andrew. Matapos ang halos 3 buwan nang una kong makilala si Domeng, ay naging kami na agad, Mama Mia. Gusto ni Domeng na ipaalam namin ito sa anak ko dahil hindi naman ako bata para ilihim ang tungkol sa amin at pareho naman kaming walang sabit na dalawa. At dito ko na sinabi kay Domeng ang tungkol kay Andrew dahil gusto kong tapat ako sa kanya, Mama Mia. At kung hindi niya matatanggap ang nakaraan ko, ay hindi ko ipipilit ang sarili ko sa kanya. Ang buong akala ko talaga ay hihiwalayan niya ako, Mama Mia. Pero hindi yun nangyari. Mas minahal niya ako at hindi niya ako hinusgahan. Para sa kanya ay pinagtagpo kami ng tadhana para iligtas niya ako kay Andrew at maibaon sa limot ang sikretong ugnayan ko sa asawa ng anak ko. At ang matigil na ang hindi kanais-nais na relasyon namin ni Andrew. Na dapat mananatiling manugang lang si Andrew sa buhay ko. Kaya hindi maiaalis na mainit ang ulo ni Domeng tuwing naiisip niya ang tungkol kay Andrew. Para sa kanya ay isang oportunista ito at tinitake advantage ang kahinaan at ang sitwasyon ko para makuha ang gusto niya. Sabi sa akin ni Domeng na kailangan nang malaman ni Rosemar ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Domeng para tumigil na si Andrew sa kanyang pangungulit sa akin. Ayaw din ni Domeng na malalaman ni Andrew na alam niya ang tungkol sa naging relasyon ko.
Gusto niya na tinanggap niya ako bilang ako at dapat hindi na niya iisipin pa ang tungkol kay Andrew. Lalo na't alam niyang putol na ang ugnayan ko dito at sure ako na wala na talaga, Mama Mia. Kaya naman nakapagdesisyon na akong tigilan na ang kahibangan ko kay Andrew. Pero isang araw ay nagalit si Andrew sa akin nang kami lang dalawa sa bahay. Nalaman niya na ipinaalam ko na kay Rosemar na may lalaki na akong karelasyon at yun nga ay si Domeng. Ano ba, Andrew? Tingnan mo ko! Anong ginagawa mo? Kaya ba ayaw mo na sa akin dahil dun sa matandang lalaking yun? Hindi siya matanda. Kaedad ko siya. At wala siyang sabit. Siya ang dapat kong patulan at hindi ikaw. Kaya tigilan mo na ako. Mahal ko si Domeng. Mahal ko siya kaya pwede ba tigilan mo na ako? Hindi ako naniniwalang mahal mo si Domeng. Gusto mo lang takasan ang relasyon natin. Ito ang tama. Walang tayo. Dapat sa simula pa lang alam mo na walang tayo. Carmen naman, alam kong masaya ka sa akin. Masaya ka sa ginagawa ko sa'yo. Andrew, tama na. Mahalin mo ang anak ko. Yan ang tama mong gawin. At ang mahalin ko si Domeng ang nararapat kong pagtuunan ng pansin. Kaya please lang tumigil ka na. Hindi pwede. Pwede! Huwag mong putulin ang ugnayan natin. Pwede naman nating itago to eh. Ano? Itago? Hindi, Andrew. Hindi na tayo magtatago. Ayoko na kaya wala nang itatago. Pero gusto mo ako. Anong gusto mo? Magubad ako ngayon dito sa harapan mo? Wala namang tao ngayon tulad ng dati. Pwede nating gawin ngayon. Hindi ba ito ang gusto mo? Huwag kang mag-alala. Paliligayahin kita. Tama na! Tumigil ka na! Anong ginagawa mo sa mama mo? May tinatanong lang ako kay mama. Bitiwan mo siya. May tinatanong lang naman ako. Bakit? Sino ka ba? Ako si Domeng. Wala ka talaga respeto sa mama mo, no? Nire-respeto ko siya. Ganyan ba pag-respeto? Yung nasasaktan na si Carmen sa higpit ng pagkakahawak mo? Ganyan ba ang asta ng isang manugang? O baka naman, hindi mo mapigil ang sarili mo? Ano pinagsasabi mo? Tigilan mo si Carmen. Domeng, huwag ka nang makialam. Hindi! O ikaw, baka akala mo hindi ko alam na malaki ang atraso mo. Hindi ka dapat pamarisa dahil oportunista ka. Anong pinagmamalaki mo? Yung itsura mo? Alam mo kung ano meron kami ni Carmen? Alam na alam ko kung walang iyaan mo. Kaya bitiwan mo na si Carmen. Ano? Hindi mo ba rin bibitawan? Bakit? Anong gagawin mo kung hindi? Iba talaga yung apog mo ah! Ay! Ano ba? Tumigil kayo! Kapal ng mukha mo! Walang hiya ka! Pakialamero! Ikaw ang walang hiya! Wala kang respeto! Puro kayo pa yung nasa isip mo! Wala kang klase ka! Dapat sa'yo nilulumbong! Doon na tayo sa loob ng kwarto ko. Andrew, umayos ka! Umayos ka bilang asawa ng anak ko! Umayos ka bilang tao dahil gusto ko na magpakatao! Hindi ako hayop! Sana ilagay mo yan sa utak mo! Mahalin mo ang anak ko! Yun ang dapat mong gawin! Halika na, Domeng! Ayusin mo yung pagbumukha mo ha! Domeng, tama na! Tigilan mo na yan! Mama Mia, naging panangga ko si Domeng laban kay Andrew. Siya ang matibay na pader na sinasandalan ko sa mga oras na yon. Kung wala si Domeng, siguro ay patuloy akong ginagamit ni Andrew. Patuloy ang pagtataksil ko sa anak ko at patuloy ang ahasan sa loob ng bahay namin. Nalaman ni Rosemar ang nangyari kay Andrew at Domeng. Naging masama ang loob ni Rosemar kay Domeng dahil sa natamong pasa ni Andrew sa mukha. Pero hindi alam ni Rosemar ang tunay na nangyari. Pinalabas namin na away lalaki kaya nagsasapakan ng dalawa dahil sa hindi pagkakaintindihan. Kaya naisipan ko, Mama Mia, na lumipat na lang kami ni Domeng ng bahay. Ibinigay ko sa anak ko ang bahay ko bilang pamana sa kanya at bilang kabayaran sa nagawa kong kasalanan na hindi niya alam. Gusto kong umiwas sa gulo.
gusto kong iwasan ang tukso at gusto kong iwasan si Andrew. Ayaw pa sana ni Rosemar, Mama Mia, na ipamana ko sa kanyang bahay ko. Ayaw niya na lumipat kami ni Domeng pero tinanggap niya rin kalauna ng desisyon ko. Nasa Navotas pa rin ang shellcraft ko at umuupa kami ng maliit na bahay ni Domeng. Para kaming nagsisimula, parang katulad ng una kong asawa. Naisipan din namin na magpakasal para tuluyan ng kalimutan ang tila babangungot ko sa tuwing nakikita ko ang anak ko at ang asawa niya. Sa totoo lang, Mama Mia, tuwing kaharap ko si Rosemar ay inuusig ako ng konsensya ko. Isang araw ay ginawan ako ng surprise birthday party ng anak kong si Rosemar. Nandun syempre ang asawa niyang si Andrew. Masaya ako sa surprise pero kumakabog ang kaba sa dibdib ko tuwing kaharap ko si Andrew, lalo na't nagsisimula na naman siya sa mga banat niya sa akin. Huwag kang magsimula, Andrew. Alam kong gusto mo pa rin ako. Pwede pa rin natin gawin yung mga ginagawa natin. Sa totoo lang, miss na kita. Tumigil ka. Baka may makarinig sa'yo. Sige na, magkita tayo. Pwede tayo sa motel. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Tama na yung mga panahon na yon. Malaking pagkakamali yon. Hindi dapat ako nagpadalos-dalos eh. Dapat igalang mo rin ako bilang nanay ng asawa mo. Ikaw naman? Binabastos na naman kita pag gusto mong bastusin kita. Anong meron dito? Parang kanina ka pa kumukuha ng lechon, Andrew ah. Ako na, kukunan kita para matapos na. Carmen, hinahanap ka ni Rosemar. Asikasuhin mo na mga bisita mo. Sige, pupuntahan ko siya. Umayos kayong dalawa ah. Sige na, puntahan mo na sila. Ako nang bahala dito. Hindi mo ba talaga siya titigilan? Hindi ka pa ba marunong makontento at lumugar ha? Alam mo dapat na kung ano lang ang para sa'yo, yun lang ang kunin mo. Kung hindi ka lang asawa ni Rosemar, pinagulpi na kita eh. Gusto mo bang sabihin ko kay Rosemar yung kademonyohan mo para matigil ka na? Sasabihin ko na pinipilit mo lang si Carmen. Sasabihin ko rin sa asawa mo na isa ang walang kwentang tao dahil pati nanay niya mismo, inaswang mo. Hoy, wag mo akong subukan. Pinalagpas ko lahat ng mga nangyari sa inyo. Pero ngayong asawa ko na si Carmen, hindi ka na makakaporma ng alanganin. Ang bait ni Carmen sa inyo tapos winawalang hiya mo. Kaya subukan mo ulit hirita si Carmen. Ako natutumba sa'yo. Naintindihan mo? Bobo ka ba? Hindi mo naintindihan yung sinabi ko? Naintindihan ko. Han, ano nangyayari dito? Tito Domeng, sana naman hindi kayo ulit magkainitan ni Andrew ha. Birthday ni Mama. Baka bugbugin nyo na naman si Andrew. Magagalit na talaga ako sa inyo. Hindi naman. Ito nga, tinutulungan ko siya maghiwa ng lechon. Gagawin daw nilang pulutan ng mga trabador ng mama mo. Okay po. Ay, teka, family picture tayo. Sumali ka na rin, Tito. Tara. Okay. Sige. Simula noon ay hindi na muli pang lumapit si Andrew sa akin, Mama Mia. Iniiwasan na rin niya ako dahil parating nakabantay si Domeng sa akin dahil ayaw ng asawa ko na mas lalong lumala pang sitwasyon. Ilang beses na rin naming pinag-usapan ni Domeng kung sasabihin ba namin kay Rosemar ang totoo o hindi na. Dahil tapos na naman ang lahat at nakakatiyak na ako na hindi na magkakamaling lapitan pa ako ni Andrew para akitin ulit. Mama Mia, sa totoo lang, sa hindi ko pagsasabi kay Rosemar tungkol sa sikretong nangyari sa amin ng asawa niya, ay parang may kulang sa pagkatao ko. Hindi ako naging buo dahil karga-karga ko ang bigat ng sikretong gustong kumuwala. Paano kung sasabihin na namin kay Rosemar? Ano ang mangyayari?
Mapapatawad niya pa ba ako? Maiintindihan ba ako ng anak ko na tinikman ko ang asawa niya sa mga oras na wala siya sa bahay noon? Paano kung malaman ng apo ko na ang lola niya ay dating nagpapakamot ng kate sa sarili niyang ama? Marami akong iniisip na posibleng mangyari sa mga oras na mabunyag ang sekretong malupit na ito, Mama Mia. Baka nga may panahon na masasabi ko rin ang totoo o hahanap talaga ako ng tamang panahon para sabihin ang totoo sa anak ko. Mama Mia, ayokong masaktan ang anak ko. Dapat noong una pa lang ay hindi ko na pinasok ang ganito sa buhay ko. Dapat ginawa ko ang lahat para mapigilan na magkaroon kami ng affair ng asawa ng anak ko. Mama Mia, handa akong tanggapin ang kaparusahan sa nagawa kong pagkakamali. Gusto kong mamuhay na wala na itong pang-uusig ng aking konsensya. Sana kung kaya ko nang sabihin ang totoo sa anak ko, sana ay mapapatawad niya ako. Sana ay matatanggap niya ako tulad ng pagtanggap sa akin ni Domeng. Tulad ng pagmamahal sa akin ni Domeng na walang hinihinging kondisyon. Sana mapatawad ng anak ko ang malaking pagkakasala ko sa kanya. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Carmen.